So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and muli, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, now ngayong araw po is nakaka-excite dahil meron na naman po tayong bagong weekly series na ating pag-uusapan for the whole week, and I hope na sa pagsisimula ng ating bagong talakayan ay marami tayong matutunan nang sa gayon ay may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, kaya ngayong araw po ay humanda po tayong tanggapin ang salita ng Diyos. So, yung weekly series po natin ngayon ay may title na God's Generous Provision. Now, yung topic naman po natin ngayong araw is God provides for the righteous. So, yung Diyos daw po ay kumbaga generous or provider siya dun sa mga taong generous or matutuwid. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Psalm chapter 37 verse 25, sabi po dito, I have been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Or sa Tagalog naman po, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayunmay hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. And excuse me. Para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is God is more generous to the righteous. So yung Diyos daw po natin ay generous. Kumbaga ano ba sa Tagalog ng generous? Kumbaga galante si God dun sa mga taong matutuwid. But then again, kung isipin natin, walang sino man sa ating mga tao, mga nilikha ng Diyos, ang matuwid. Kasi nga, in the first place, una pa lang, lahat na tayo ay nagkasala. So, ano po yung tinutukoy dito na righteous? So, sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Or sa Tagalog naman is, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So yung talatang pong yun is sinasabi na wala nga po talagang righteous ni isa sa ating mga nilikha. So nagiging righteous lamang po tayo kung tayo po ay syempre nananampalataya at tinatanggap natin sa ating sarili na si Jesus Christ yung ating tagapagligtas. So, with that, kumbaga, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Christ, doon tayo ginagawang righteous ng ating Diyos. So, hindi tayo nagiging righteous dahil dun sa ating mga good deeds or mga magagandang ginagawa, kundi nga dahil dun sa ating faith. And pangalawa naman po sa ating katuroan is, God's generosity is generational. So, yung pagiging generous daw po ni God is generational. Kumbaga, kung ikaw ay matuwid na tao, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay matuwid na tao at sa mata ng ating Diyos, syempre, ibig sabihin nun, yung kumbaga, yung mga magiging generational, yung mga magiging anak mo is hindi makakaranas kumbaga ng paghihirap dahil nga yung generosity ni God is generational. And para naman po sa ating panglas na katuroan is God's generosity is meant to be experienced. So yung generosity daw po ni God is meant to be experienced. Kumbaga, nakatakda siyang ating maranasan. So ano nga ba yung mga bagay na yan? Gaya na lang is,
kung ano man yung mga bagay na meron tayo ngayon sa ating buhay, ultimo yung mga material na bagay, it's because binigay sa atin to ng ating Diyos. Dahil nga, generous siya at ayun yung nararanasan natin ngayon. And para naman po sa ating application ngayong araw first is, be grateful for God's generosity. So, dahil nga generous yung Diyos sa atin, ang magandang ibalik natin doon is maging grateful tayo sa mga binibigay niya sa atin. Kumbaga, maging thankful tayo at i-appreciate natin kung ano yung mga blessings na binibigay ni God. Pangalawa naman is, be qualified by living a righteous life. So, maging qualified daw po tayo sa pamamagitan ng, ayun nga, pagiging righteous or pagiging matuwid. And lastly po sa ating application ngayong araw is, be a blessing to your family. So, maging blessing po tayo sa ating family. Kumbaga, kung kaya naman po natin maging righteous, dahil nga generational yung pagiging generous ni God, so kung kaya natin maging righteous, po pwede tayong maging daluyan ng blessings ng ating pamilya.